Kamusta kaibigan? Bago natin pag-usapan ang mainit na balita ngayon sa Maynila, huwag mo muna kalimutan mag-subscribe and hit the bell notification para updated ka sa susunod nating video. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang malaking nangyayari sa Maynila. Oo, opisyal na. Tatakbo muli si Isko Moreno bilang alkalde. Sukatin natin kung bakit pinaplano ni Yorme na bumalik sa 2025 halalan. Una sa lahat, si Isko Moreno o Francisco Dumagoso ay hindi lang basta isang politiko. Ang taong ito ay may nakakabighaning kwento, mula sa pagiging pulubi hanggang sa maging bituin sa pelikula, at pagkatapos, isang mapagpabagong leader ng Maynila. Ngayon, pagkatapos ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo noong 2022 kung saan siya ay nagtapos sa ika-4 na pwesto, siya ay bumalik sa laban, layuning muling makuha ang kanyang pwesto bilang alkalde. So, bakit siya tumatakbo ulit? Opisyal nang inanunsyo ni Moreno ang kanyang kandidatura, kasama si Chi Atienza bilang kanyang vice-alkalde. Ang kanyang slogan, "Gawing maganda muli ang Maynila" o "Make Manila Great Again." Mukhang pamilyar, di ba? Ngunit naniniwala si Moreno na mayroon siyang kakayahang gawing realidad ang mga salitang iyon. Ang nakakatuwa ay ang kanyang dating kaalyado, kasalukuyang alkalde Hani Lacuna, ay ngayon ang kanyang pangunahing kalaban. Si Lacuna ay isang mahalagang tao noong nakaraang termino ni Moreno, lalo na nang labanan ng lungsod ang pandemya ng COVID-19. Naramdaman niyang pinabayaan siya ng pagbabalik ni Moreno, lalo na't nagbigay siya ng pahiwatig na magre-retiro na sa politika. Isang kamakailang survey ng Okta Research ang nagsasaad na kung gaganapin ang halalan ngayon, panalo si Moreno sa malaking agwat, 86% ng mga boto. Ang laki nun, mukhang malaki ang tsansa niya. Pagkatapos ng kanyang pagtakbo sa pagkapangulo, nagkaroon ng maikling paglihis si Isko sa show business, nag-host ng Eat Bulaga. Pero natapos na ang palabas na iyon noong Marso 2024. Ngayon, nandyan na siya muli, nakatuon sa politika. Ano ang ibig sabihin nito para sa Maynila? Well, kung manalo si Moreno, magiging malaking pagbabago ito. Kilalang-kilala siya sa kanyang malalaking plano at mabilis na pagbabago. Naalala mo ba ang paglilinis sa Divisoria? Iyon siya. Ang layunin niya ay gawing mas malinis, mas ligtas, at mas masigla ang Maynila. Pero, hindi magiging madali ang laban. Ang mga tao sa Maynila ay magkakaroon ng mahirap na desisyon na gagawin. Babalik ba nila si Isko Moreno o mananatili kay Mayor Hani Lacuna? Ang kanilang nakaraang pakikipagtulungan ay nagdadala ng isang kawili-wiling liko sa politikal na dramang ito. Ayan na, bumalik na si Isko Moreno at seryoso siya sa kanyang layunin. Ang hinaharap ng Maynila ay nasa kamay ng mga botante nito. Ano sa tingin mo? Ilagay ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga update sa political na eksena ng Maynila. Kita-kits sa susunod.